Okay, good evening, brothers and sisters. Parang bago kayo lahat, ah. Bagong pagmumukha. So para sa mga elderly brothers and sisters natin, parang refreshment natin to. Para naman sa mga bago, welcome sa ating amazing journey. Huwag lang kayo matulog. Sabi kayo matulog na kayo para sabay tayo matulog. So, my task tonight is to introduce to you yung ating orientation proper. Kung ano ba talaga yung Couples for Christ. Bakit ba tayo magiging part sa Couples for Christ? So, una sa lahat, dumating kami sa New Zealand in 2008. So, nagagatas ng baka. So, I always believe na pag nagtrabaho ka lang na maigi sa farm mo at kaibiganin mo yung boss mo, so support yan sa'yo kahit anong hihingin mo, di ba? So, yun ang ginawa namin sa Heinz. Pero medyo challenging nga kasi yung English ko bilang lang. Kaya pag may utos ang amo, yup. Kahit hindi natin yup. Pero si Ian, yung kasama ko sa farm, magaling siyang mag-English. Sabi ko, pre, ganitong gagawin natin. Ikaw ang makinig sa boss. Ako, sabihan mo kung trabaho natin. Kaya payat na payat ako kasi trabaho talaga ako, yun ang puhunan ko. In terms sa talking, less talking. Pag Pilipino, magaling ako magsalita. Pero pag English, yap lang yan. Pero sa awa ng Diyos, have faith sa ginagawa mo. And then sabi ko nga palagi sa mga, kanina may opening sa basketball sa Christchurch. Isa ako sa nag-open doon, sabi, consistency. So you have to be consistent in your service. The good thing, if you become consistent sa Couples for Christ, blessing will come. Hindi mo alam kung saan nanggaling, sa left, sa right. Ang iba naging contract milker na dito. Hindi mo alam bakit kagano'n, di ba? Wala naman sa ating mga plano yan, di ba? Pero iba't iba yung blessing. So, before we try to start that journey, alamin muna natin, sino ba si Couples for Christ? So, si Couples for Christ, nung nakilala ko ito, elementary. Yung uncle ko kasi, matagal na sa Couples for Christ, mga 50 years na siguro sila. Pero tinuturuan nila kami ng kanta sa lolo ko kasi lolo ako lumaki. So every time magpasal sa doon, yung God Will Make a Way na kanta, yung parang hindi ko makalimutan talaga. Nakatatak sa utak ko. Kasi yun yung unang kanta na pangsimbahan na narinig ko. At galing yan sa bibig ng uncle ko na iniidolo ko kasi engineer. Sabi ko, paglaki ko, mag-engineer din ako. Pero yun yung pangarap ko talaga. So, Couples for Christ is a family ministry, is a Catholic movement intended for the renewal and strengthening the Christian family life. So, lalo na sa ating mga Pilipino, mostly very sad kasi hindi tayo nakaka-invite palagi ng mga puti. Usually, mga Pilipino lang din. Kasi hindi sila magtatagal ng ganitong oras. Isang oras, pag sinabi isang oras lang talaga yan. So tayo naman, kaya successful tayo sa ating mga ginagawa kasi wala tayong pili sa oras. So it started in 1981 by the charismatic community called ang Ligaya ng Panginoon, LNP. So in English, the Joy of the Lord sa Manila. So ano lang sila? Mga group of friends, and then naging malaki ang ating community hanggang sa na-recognize na tayo sa Vatican. So as a private international association of the lay faithful of pontifical right by the Catholic Diocese of Christchurch dito sa Christchurch. So meron din tayong chaplain na nag-alaga sa atin. So the good thing about journeying with Couples for Christ, mayroon na silang mga manual ba? Baga, when I started in Asbolton back in 1998, yun ang dream ko na dapat sana mayroong mag-guide sa anak ko. Akala ko magkaroon ako ng maraming anak eh. Isa lang pala. Pero pinaghandaan ko na yun. Pinlansa ko na yung prayer ko, Lord, sana magkaroon kami ng group dito. Kaya tinayo ko na yung choir, kanta-kanta. Kahit simplang minsan magduyog sa misa, pero yun yung pangarap talaga ng ating mga kaibigan na sana makabuo ng grupo para mag-guide. Kasi kami dito, back in 2008, 2007, no?
kaunti lang talaga tayo dito at inuman lang ang makipag-ipon eh. Kasi nung dumating ako dito, nag-abang ako sa countdown. Palagi ko naghanap ng Pilipino. Kuha ng number. Tapos tawagan, pre. Hindi ako, pakante ka. Set tayo sa bahay. Wala pa asawa. Pagdating ng asawa, bihip na. Yun yung reality. So hanggang sa dumating nga sa dito sa Asburto, nakilala natin. So nag-undergo kami ng CLP back in 2011. And then kasi nga hindi kami kasal, sila na rin nagpakasal sa amin. So sabi nila, huwag ka mag-alala sa gastos. Magdala ang bawat member ng CFC ng litson. Kaya kung sino yung gusto magpakasal, huwag mag-alala, may magdala ng litson dyan. Yun. Kasal na kayo. So, yun. And then, basta pagtulungan natin yan. So, this CLP, itong CLP, this is an integrated course. So, pero walang nabagsak dito. Huwag kayo matakot, bra and sis. Intended to lead the program participants into a renewed understanding of God's call to them as Christian couples or individual. So, simple lang. I know, iba't iba yung experience natin sa God natin. When I was in the Philippines, I planned to become a priest and then Carmelites. So, sabi ng Madre na nag-orient sa amin, I want you to talk to your God. Sabi ko, ano ba ibig sabihin? Iba ba yung God niya? Iba yung God ko? So, it is also because of our experience. Minsan yung God natin because the way mag-introduce si tatay, si nanay. Minsan ang God nakilala ng ibang bata na matapang kasi hinahatap na lagi ito nagkasala. Yung God ng bata na yan, paglaki yan, yun ang kakalakihan niya. Pag ang anak mo is minahal mo talaga, so ma-feel niya na ang God niya is loving God. Yun ang sabi ng mga Madrid doon. So, that's why they said, you have to talk to your own God. Doon naman ko sa dulo. Ano ba ito? Well, ang God ko, iba siguro kasi sa lolo ako lumaki, mahal na mahal ako ng lolo ko. Yun yung So, itong Christian Life Program is a journey. So, is the initiation course leading to membership of Couples for Christ. So, what are the goals of CLP? So, for the individual, it brings a person into a stronger relationship with God by discovering a living more fully the power and gifts he or she received through the Holy Spirit. So for the family, ito yung gusto ko dito kasi from home to tomb. So paglabas ng bata mo, may Kids for Christ. Pag laki-laki nila, magiging Youth for Christ. Pag single na, Singles for Christ. Yung magtingin-tingin sa sino yung gusto masawahin ko dito. Sino yung gusto masawahin ko dito. Ilan lang yung maging pari. Pero you have to open up that stage. Hindi yung iiyak ka, bakit yung anak ko nag-girlfriend na? Bakit nag-boyfriend na? Yung ibang nanay dito, iiyak agad eh. Wala pa yata umiiyak na nanay na nagka-girlfriend, boyfriend yung anak ko. Jilin. Wala pa, bata pa yun. So for the church, for the family, it brings married couple to a renewed commitment. So maging stronger yung relationship nyo. Amen, brothers and sisters? Mga matanda na dito, kaya strong ba yung relationship nyo? For the church, it brings people within a particular parish to a fuller experience of life in the Spirit. Consequently, it strengthens and revitalizes. Sorry, wala kaya takong kain na. Revitalizes community life in the parish. Mostly sa mga priest na makilala ko, pag may matayo na Couples for Christ sa lugar nila, they are very happy. Because they will know that the parish will be organized, marami silang mahingi ng tulong, hindi naman inuutosan, manghingi lang sila ng tulong. What? In a good way, like dito, nung dumating kami dito back in 2008, puro puti yung mga ulo ng mga magsisimba ka dito. Naku, puro puti, matanda lahat. Ako lang yato yung bata dito. Pero habang dumadami tayo, halos half na nang nagsisimba. Puro na Pilipino, di ba? So what is the content of CLP? So CLP runs for a total of 12 consecutive sessions, usually held weekly. So gaganapin natin normally dito. Divided into an orientation session and the 3 modules of 4 sessions each. So ano yung na-expect natin? After the CLP, dapat
mamemorize nyo yung Biblia. No, hindi. Hindi. Those who finish are invited to join CFC. So when they do, and after making their commitment, they are made part of a small cell called a household. So ihati-hati namin kayo kung saan kayo geographical location nyo para hindi naman kayo maubusan ng gasolina sa pagbiyahe every single week. So that's it. It's a very, wag yung isipin na mabigat ang journey. Hindi naman kasi we every year nag-adjust yung Couples for Christ sa reality. Like years ago, kailangan mag-household meeting kayo every week. But ngayon, may mga adjustment na sila na hindi ganoon karami. I will explain it further pag katapos yung selfie. So, okay. So, yan. Diretso na ako sa talk ko. Si Brad Arvin sana to pero pinaharap niya yung mukha niya sa akin. Kumugi ba? Kumugi naman si Brad Arvin lah. Mami, pwede mga tubig? Ngayon tubig. Okay, so this is the session number 1. Are you ready? Ready na ba? Walang antukan ha. Pag inantok kayo, batuhin niyo ako ng chok. So, the topic, talk 1 is about God's love. So, God's love, sa akin ang sinasabi kanina, we have different experience sa ating God's love. We have different experience kung how did we found that love to us. In my own life, I have different kind of love na gusto kong i-share sa pamilya ko at sa buhay ko at sa buong mundo before ako magpahinga ng tuluyan, di ba? Kasi sa ating buhay, we only live this life once. Agree? So make it the most exciting journey. Like nung kami ni Sis Lini, nung binuo namin yung grocery, kahit na malayo, bila talaga. Kasi nga, isang bisis ka lang magdaan sa buhay na to. Wow. See, God's love. Sana all. Iba yung God's love natin. I want to reply that God's love sana sa pagpasok ng seminary. Pero nga, may nagbigay sa akin ng tubig, yun, nabago na lahat. So, lucky kasi ako sa lolo ko. Kaya, medyo iba yung lolo ko. Ang lolo ko kasi, nagsisimba pag wala na ang pare. Sabi niya, ayaw ko ma-distract. Gusto ko na magsimba ako na wala ng pare. Kasi ang pare, nakakasala din yan. Kaya, simba siya, mag-isa lang siya. Ako naman, sabi ko, ganun kaya ako, no? Pero, pinalatin niya ako sa isang parang Flores de Mayo. Doon unti-unti ko nang nakilala kung ano ba yung ganon. Then hanggang sa naging uhaw ako sa kanyang love sa akin. Ako kasi yung bata na hindi ako fast learner. Kung ano ituro mo sa akin, i-absorb ko.
Kaya napaka-delikado kung ano yung ituro mo sa akin, baka masama yan, ma-absorb ko. Pero I was a very small guy, maliit na bata, naglalakad ng 7 kilometers every morning para makaabot lang sa school kasi mahirap yung lolo ko. So, 7 kilometers, may sapa pang dalawa na pagbabaha yung lugar na yun, upo lang ako sa gilid, hintayin ko yung lolo ko. So, na-imagine mo yun, yung almost malnourished na bata. Saka, when we were kids, we are trained to help sa mga natatanda. Siguro, nakilala niyo ako ngayon, ibang Jonathan na to. Dating Jonathan, payat, itim, pugi pa rin. Itong letter Y na cut, dahil ito sa nag-harvest kami ng palay. Pag, di ba, sa summer sa atin, 2 buwan yan, di ba? April, May. So, pag April, May, punta na kami sa ibang probinsya na may palay. Kasi tinant lang yung lolo ko sa lugar na yun. Wala kaming makain kung hindi kami mag-harvest during that time na wala akong klase. So pagkatapos niyan, may mga 5 sako ng bigas kaming maipon. Yun yung aming ano. And then yung aming kasing farm is nagtinag kami ng niyog. Alam niyo yung niyog? Every 4 months lang makaani. So every 4 months, meaning yung 4 months ay wala kaming pera. Kaya huwag niyo ako may challenge na ubusin yung pera ko kasi wala akong pera naman originally. So yun yung buhay ko hanggang sa my prayer to Him is sabi ko, Lord, give me a brighter future. Very short lang yung panalangin ko. Lord, give me a brighter future. And then habang nag-scroll ako sa mga magazine sa bahay, may nakita akong babae at husband, sabi ko, Lord, sana maging ganito ako. Lord, give me a beautiful wife. Bisyoso si Jonathan. Pero habang nangyari yun, doon ko na-realize na sa ngayon, I'm 42 years old na ngayon, binigay pala ni Lord yung hiningi ko. So, yun yung tandaan nyo, lalo na sa ating journey, brothers and sisters. Don't be afraid to make a deal to the Lord. Lord, gawin ko to. Pero in return, ito yung gusto ko. Do it. So, God's love. So, I will let you experience. Ano ba talaga yung standard ng God's love? So, this is my family. So, isang asawa lang. At ito si Pipoy. So, itong picture na to, taken ito sa alam niyo yung Notre Dame University. Famous university na may football yung siya. Puro track ni. May makinig sa mga football dito. It's a very beautiful place, somewhere in Michigan. Napakalumang simbahan. Ito pure gold yan. Ito ang gold yan. Balak ko sanang akyatin. Para mauwi ko sa New Zealand. Pero mataas eh. Saka may mga nagbabantay ng mga guard yan sa loob. So, it's a very old school. Pero yun, one time, 2019, may company trip doon kami nagpunta sa mga cousin ko. So, I always appreciate God's love for my own journey. Kasi nga, hindi niya ako na-fail. When we are leading that rosary ni Sis Lini, may mga panahon na sabi ng misis ko, Daddy, wala na tayong natirang pira. Inuubos ko sa gasolina. Pero sabi ko, huwag kang mag-alala, Mami. Magbalik si Lord sa atin. Pero ang pinalagyan ni Lord, grabe. Magandang renewal sa visa, residency, tuloy-tuloy lang. Basta, full committed ka lang ni Lord. So ano ba yung love na sinasabi natin? So, ano pala? Pag nag-love ka daw, hindi mo raw ma-enjoy yung love pag hindi mo i-share sa iba. Yun yung sikreto daw sa love na gustong mangyari ni God sa atin. So, kailangan daw na for us to experience the joy of that love, ibigay mo sa iba. Just like what we are doing, most of us here are leaders. Ganun ang gagawin talaga natin. Mag-sacrifice tayo. I honor you, brothers and sisters, lalo na sa mga bago kasi in-spend mo yung time ngayon na hindi mo na mabalik. Yung pera kasi pag nawala yun, pwede mo ibalik. Pero yung time na nandito kayo sa loob na to, I salute you kasi hindi mo na yun mabalik. May imported tayo ng mga bisita galing sa Umaro. Nagpunta sila dito para lang maki-attend sa atin, hindi mo na yun mabalik. So that's the good thing about sharing, and I believe we all already did that one. So yun.
God's love creates. So, the starting point for understanding God's love is found in the story of creation in Genesis. So, I know mostly sa inyo, memorize siguro niyo yung Biblia, no? Or may background talaga kayo sa Biblia. So, since God is love, He is compelled by His very nature to create so He can share this love. So, yun yung simula sa ating faith. So, for 5 days, God created heavens and earth, the water and the land, the animals and the plants. And after each description of what God's created, the first follow is the words, God saw how good it was. So appreciative talaga si God. Namalayan na dito sa New Zealand. Bakit sila successful? Bakit sila happy? Kasi hindi sila nagsasabi, ang pangit mo naman ang presentation mo. Ang pangit naman ang ginagawa mo. Kahit na nagkamala yung anak mo sa stage, pagbaba ng stage mo at sasabihin naman, that was an awesome presentation, di ba? Pero Pilipino sa Pilipinas, binubulong pa rin. Bakit man yun? Kaya, yun, dragging yung growth. Kasi gusto mo nang mag-grow, sakit ang dibdib mo. Sabi ni pare, pangit na yung presentation ng anak ko. Good. So, after God created the heavens and the earth, the land and the water, the animals and the plants, He found them good. But after God has created man and woman, He found all creation not just good, but very good. Pero mayroon pang isang story na gustong i-share sa inyo. Napansin niyo yung mga ilong natin? Yung iba mataas, yung iba maliit. One time daw, ang mundo walang ilong ang mga tao. Ito, outside the topic na ito, pero narinig ko sa pare ko eh. So sabi ni Jesus, okay, bukas, alas 7, punta kayo dito, bigyan ko kayo ng ilong. Amerikano, on time. On time, Amerikano. Pagdating ang Amerikano, pilit sila mataas-taas na ilong. So yung ibang mga Asian, medyo late ng kaunti, kaya napulot nila. Wala talaga. Itong mga kalahi ko, late palagi. So pagdating doon, natapakan na. Pili-pili na lang kung anong ilong yung mga. Kaya don't worry, bakit ito yung ilong ko. So, di ba? So, intermission yun ha, para hindi kayo antukin. So, but man, in the exercise of his God-given gift of free will, rejected his Creator by sinning. So, kahit gaano tayo kamahal ni God, nagkasala pa rin tayo. And since then, man continued to offend God and go against His ways. So, yun yung kahit ako, in my life, there's a lot of miracles na nangyari. Prayers have been answered. Pero sa mata, sa isip, sa bibig, minsan hindi talaga maiwasan, nagkakasala tayo. Yun yung hindi talaga maiwasan. Siguro kasalanan ni Ida at Adan, no? Iba at Adan po, kasi namana tayo sa kanila. So, yun, despite of their sin, God bestowed on Adam and Eve a gesture of grace by giving them clothing. So, yan kabait si God. When Cain murdered his brother Abel, God manifested His love and mercy by putting a mark on Cain to protect him from being killed on sight, kasi maraming gustong patayin siya kasi nga sa ginagawa niya. And then when God decided to eradicate evil on earth by sending a great flood, He instructed Noah to build an ark to save the righteous from death. Yung ibang tao nagsabi itong virus na naranasan natin, isa na itong sign na eradicate ni God yung ating mankind. But the good thing is New Zealand protected. So meaning halos-halos tayo dito mabait. Di ba? Thanks God. Amen. That's good. So when God decided to even when mankind continued to disobey,
disobey and offend God, still God promised Abraham that he would love him and his descendants forever. So yun yung kagandahan sa ginawa ni God sa atin. And He made the same promise to Isaac and to Moses and to David. And is in the Old Testament, God's love for us today remains the same compassionate and forgiving love of the God who created us. Even when we abandon Him, He patiently waits for us to come back to Him. So, ang kagandahan pag parang ang buhay isang sasakyan. Si Bubot, expert mechanic yan. Pag yung imam, si Bubot yan, basta kaibigan ko yan. Pag may sira yung sasakyan mo, punta ka lang sa kanya, maayos yan. So, ganyan ang buhay natin. Ang Couples for Christ is a form of shop. Na pag nagkaluwag-luwag na yung druska mo sa daan, balik ka lang, atin ka sa prayer meeting. Ay magtulungan tayong i-fix niyan. Lalo na pag may mekaniko tayong kasama. Yeah? So that's how beautiful is our life. Kung mag-isa ka lang sa loob, tama nga, wala kang gulo-gulo sa isip kasi ikaw lang mag-isa, pero pag namatay ka naman, nahirapan ka kasi nga wala kang masabi. Tumanda ka na wala kang masasabi sa mga apo mo. Ako, kahit kunin ako ni Lord ng mga 99 years old, marami akong masasabi sa mga apo ko. 99.9. Yun. Okay, alam niyo tong story na to? Prodigal son. Di ba? Very common story. So, God forgiving love is described in the Bible, most well-known, the parable that has come to be known by writing a wrong title. Wrong na yung title ng prodigal son eh. But this parable is really about a father who has two sons. And the central figure in the parable is neither the younger son nor the elder son. So the central figure is the father. Familiar sa lahat ito? No? Wala pa siguro hindi kasi palagi itong binabalik-balik natin. No? Kung mayroon akong participants ito na hindi nagsisima palagi, basahin natin itong verse, pero okay na, no? So, yun. So, yun yung story ng isang anak na hiningi niya yung share niya sa kayamanan kahit buhay pa yung tatay niya. Kasi gusto niya talaga magliwaliw. Ngayon, ang nangyari, binigay sa ama niya yung hati niya, samantalang yung isang kapatid niya is nasa bahay lang nila, tumutulong sa farm. Ngayon, ang nangyari, naubos niya yung lahat ng kayamanan. Ngayon, bumalik na naman siya sa papa niya para magmamakaawa na pakainin lang siya. Kasi matindi yung nangyari sa kanya. Nagpunta siya sa farm ng mga baboy kasi para makakain lang. Yun yung nangyari. So, under the Jewish law, the children inherit their share of the property only after the father's death. By asking for his share of the inheritance, the younger son is effectively saying that as far as he is concerned, his father is already dead. Kasi gusto na niyang kunin eh. Pero ang batas dati, makuha mo na lang yan kung patay na. Pero buhay pa, kinuha niya yan. So it is expected that he never come back. Yun yung, lalo na yung kapatid niya, sabi niya, okay, kunin mo lahat, pero huwag ka nang pabalik. But the younger son suffers misfortune in a distant land. He decides to come back. He prepares a 3-part statement. So ito yung minimorize niya. Tulad nung time na first ko nagka-class, nagawa ako ng love letter. Minimorize ko. Pati ka sa babae, gumaganon talaga yung bibig ko. Hindi ko masabi. Pero siguro siya, hindi naman ito love letter, para sa father niya ito. Sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired worker. And the parable includes a praise that gives an insight into the nature and magnitude of the father's love. While he was a long way off, his father caught him on sight. Nakita niya
Nakita niya yung anak niya na parang di pa naman klaro ang mukha, pero sino bang may anak dito na lumaya sa kanila? Di pa naman. Napayata no? Ay, papalayasin pa. So, palayasin pa. So, perhaps it was by chance that the father outside the house when the son was about to enter his property, but it was more likely that his father had been constantly looking beyond his property since his son had left. So, hinahanap talaga siya ng ama niya. Naalala ko ng time na si Pipoy maliit pa. Alam mo yung bata na nagingipin? Kagat ng kagat? Hanggang sa kinagat niya ako dito sa galit ko. Kasi hindi naman ako nakagat pa dati. Ginanon ko yung puy ka. Sabi na anak ko, Papa! Para ang puso ko manunod. Kawawa yung anak ko na umiiyak. First time ko nakita yung anak ko na iyak talaga. Parang sinisi niya ako bakit nasaktan siya. So mula noon, hindi ko na siya hinalaw talaga na gano'n. So he missed his son so much that each morning as the sun rose, he would stand on the threshold of his house, gazing at a distance, asking him, is it today that my son will come back? And after lunch, he would do the same and ask again, is it today that he will return? Then before it got dark, he would again look beyond his property, hoping to catch a glimpse of a familiar figure and mumble softly, is it today that I will see my son again? I don't know. Hindi pa naman lumaya sa Pipoy sa bahay ko. Pero pag siguro nangyari ganyan, ganun din ang ma-feel ko. So, ang nangyari, nung bumalik na siya, he interrupts his son, the son stammers out his prepared statement, kinuha niya yung sulat niya, and he is able to say the first two, but he does not get to say the third part. So, hindi din niya natapos yung minimorize niya. His father cuts him short. So, pinigilan siya ng tatay niya. He will not allow his son to ask to be treated like a servant. All that he is interested is in letting his own son know that he is loved as a son. Yes, not a servant, but a beloved son. And he interrupts his son's apology and asks his servant to give his son the best robe to show that he is regarded with highest esteem, to put a ring on his finger to show that he has authority as a son, and put sandals on his feet to show that he is a son and not a slave. Ngayon, ang second part, dumating yung kapatid. Natuwa ba ang kapatid na isa? Hindi. Sabi ng isang kapatid, the elder son returns from working in the field and refuses to come in. Again, the father who loves his elder son as much as the younger son, so hindi niya paborito yung youngest son niya, comes out to meet and console him. The elder son refuses to call his younger brother a brother, but refers to him as this son of yours. Sabi niya, yung anak mo na yan. Bakit pa bumalik yan dito? So the father also assures the elder son of his, sabi niya, my son, everything I have is yours. So, what's an assurance? So, hindi ibig sabihin na magkasala muna tayo bago tayo patawarin ng ating parents. But you can stay also in your house and obey. Kasi nga, sabi naman para ng tatay na, kung ano sa akin, ito din yung sayo. The parable is a graphic story of God's love to us. A God who is passionate in love with all His children, those who live and return. So, ganoon din tayo. And those who stay and obey. God who will run out to meet us. Tatakbo din si Lord papunta sa atin kung balik na tayo sa Kanya. Whenever we decide to come back to Him. A God who will come out to comfort and assure us whenever we feel rejected, taken for granted, or hurt. Yun yung nangyari sa Kanya. So, kung ikaw isang sundalo na assigned sa Iraq, and then malayo yung assignment ng pagdating mo, namimiss mo na talaga yung mga anak mo, di ba? So finally, it's a parable that confirms God's willingness to give us that He possesses.
even His only begotten Son. So, yan. So, God's love redeems. So, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have an eternal life. Nagtrabaho ako sa bangko dati, Lipulog. Pero ang manager namin, ano pala, head ng Couples for Christ. So, yung ibang bangko na busy na 9 to 10. Kami, 9 to 10 praise and worship. Ngayon, mag-memorize na kasi ng verse. So, ito palagi yung memorize ko. Ako palagi yung nauna. Sabi ng katabi ko, ako, naunahan naman ako ni Jonathan. Kasi kailangan mag-memorize ng verse. So, yan. Yun yung parang memorize natin. So, but, sometimes, lalo sa kabataan natin, yung time na yun, parang wala lang sa atin. But along the way, na-encounter mo yung struggle sa life, doon mo na ma-appreciate itong mga Bible verses na to. So in this way, love of God was revealed to us. God sent us His Son into the world so that we might have life through Him. Sino nakakita sa inyo ng yung movie na yung crucify si God? Sabi yung Passion of Christ. Iba yung experience natin sa God's love. Ang pare na katabi ko, iyak talaga siya habang pinapanood namin yung movie na yun. I would like you to watch that one para ma-internalize nyo kung ano ba talaga tayo kamahal ni God. But God proves His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, yun yung isang napakasarap pakinggan na may isang tao na hindi naman natin kilala, nagpakamatay para sa atin. Kaya mo bang gawin yan sa mga kaibigan mo? Minsan, mahirap, no? Mahirap nga magpahirap ng pira sa mga kaibigan, eh. Yun yung Let's believe in God's love. Sabi ni Mother Teresa, let's believe in God's love and let us be faithful to Him. So if you look at the cross, titingnan mo yung cross natin, you will see His head lowered to kiss you. You will see His arms stretched out to embrace you, and you will see His heart open to welcome you. He loves us in spite of how poor and sinful we are. His love is true, and we should believe in His love. Yan yung sabi ni Mother Teresa of Calcutta. As part of my presentation, panoorin natin itong isang short video. Pwede Ernie? Audio? So ito, si Father Calloway. This is a very good story of a guy na grabe niyang pagkakasala pero bumalik siya sa Lord. When I was 10 years old, we were living in Virginia Beach, and that's when my third father, who was in the military, adopted me. We moved to Southern California. It's on earth. It really got me thinking about, I should start enjoying myself. I should start doing things that feel good. By the age of 13, I lived for pleasure and just having fun. One day, my dad comes home and he says that we're going to move to Japan. I instantly became enraged because they were going to take me out of Southern California. When we got to Japan, I looked for kids who were basically doing the same thing that I was in the Japanese community. And eventually, because of that association, I got connected with this Japanese mafia organization called the Yakuza. I was a little Caucasian boy that they could fill up my backpack with all these drugs and money to run to different casinos, all on the main island of Honshu, the big island of Japan. I was more or less wanted. I had the Japanese government looking for me, the American government looking for me, and the American military presence in Japan looking for me. They literally kicked me out of the country
with 2 military police officers handcuffed at my feet and my hands, and I was released into the custody of my father. I went to my first rehabilitation center, and I was there for 3 months. It was a complete failure for me. I relapsed the day I got out. At that time in my life, happiness for me basically meant feeling good, having, women constantly and drugs, the high of those experiences. So I thought that I was happy. But obviously, you come down after those experiences, so I tried not to be sober too much. And it just led to several years of being almost perpetually high. On one occasion, things got so out of control from the drug use that I was doing that I actually woke up strapped to a gurney with medical professionals around me, trying to get me not to pass out. I would look kind of at the stars at night, and I would think to myself, is there anything more out there? What is the meaning? Why am I here? Where does the high live forever? Where is it that I can just be in a state of dancing with the bears forever? It wasn't in categories of religion, it was in categories of feeling good. One night, when I was going on 21 years old, I really did not want to live anymore, and I was contemplating taking my own life. I was in my parents' house. I panicked in the silence of that room that night with no music, no noise, no party, nothing going on, and I went out to the hallway and picked up a book on the bookshelf. The book that they had was about Marian apparitions. I had no idea what that was. I started to read that book, and it talked about a beautiful woman named Mary, who was the mother of Jesus, and that she was beautiful. And she was so beautiful that she would make little children cry and fall on their knees because of her femininity and her loveliness. That fascinated me. And so I think God used the beauty of the Virgin Mary to get me. And it was a brilliant method because it worked. I read the whole book in one night. And that began my radical falling in love with Jesus Christ. The Catholic priest that I met, the first one that I ever met, he invited me to go to see him celebrate Mass. After the priest celebrated Mass, he gave me a painting of Jesus, and I went back to my parents' house. I knelt down, and my eyes fixed on the painting of Jesus. And I was shocked that he was not looking at me like he was going to crush me. The image was of him in a gesture of blessing. I began to cry. I realized that I was loved and that I was wanted by God. All he wanted from me was not a poetic prayer, just humility, to get on my knees and surrender my life to him. And I did. I often tell people that I'm like Exhibit A of Divine Mercy. It works. I've done so many bad things and I've hurt so many people, and yet there's mercy for someone like me. And if that's true, and it is, then the whole world, there's an ocean of mercy waiting for us. Jesus loves you, and he came for you. No matter what shameless activity you've been involved in, or how low you feel, and how hopeless and pointless life may seem, God is madly in love with you. He's longing for your friendship. He's panting for your heart. Give it to him and trust him. So yun yung isang napakagandang story. Hi Father, how are you? So that was like a priestly sharing. Now I wanna give you a real story of a friend of mine na na-transform yung buhay like that kind of guy. So please, brothers and sisters, welcome from Omaru, Brother Mike. God is good All the time. all the time. God is good. God is where? Everywhere. Everywhere. God is there. Amen. Good evening mga kapatid at sa ating bagong magiging kapatid. I'm sure na magpatuloy sila. Ako mga pala si Mike Yachon, galing Cebu.
wife ko, si Nori, and ika-isa naming anak na si Mikey. Nasa Umara kami nakatira ngayon. Alam niyo, mga kapatid, para sa akin, as a sharer ko tonight, hindi madali para sa akin. Alam niyo ba kung maranasan niyo yung sarili niyo na parang ikwento mo yung buhay mo na kung gaano kapangit yung buhay mo. But by the grace of God, God give me strength na ibahagi ko yung buhay ko at pakilala ko yung sarili ko kung gaano ako dati. Kaya hindi ko na iniisip yung sarili ko kung kadirihan niyo ako, madidiri kayo sa akin. Ang iniisip ko kung gaano kabuti ang Panginoon o gaano ang ginawa ng Panginoon para sa buhay ko. Siguro matuwa na tayo binigyan tayo ng ilang chance sa buhay natin. But God gave me many chances to live in this world. Galing ako sa broken family. So, 6 months pa lang ako, iniwanan na ako ng papa ko. At saka umuwi yung mama ko sa Cebu. Yung papa ko taga Sumbuanga, Luzon, Sumbuanga, Sibugay. Sa yung mga maraming MILF doon. So, lumaki ako parang may galit sa mama ko. So, pero kinalimutan ko na yun kasi yung mama ko, tinuruan niya ako kung paano magdasal, paano magiging mabuting anak. So, okay lang naman wala yun. Nung dumating ng buhay ko na nung nag-aasawa na ako, nag-attend din kami ng CFC. 15 years na kami sa CFC. Nag-attend din katulad ninyo. Pero ang ginawa ko, parang atin-atin lang ako, parang na-inganyo lang ako sa mga kilala namin na atin doon, para lang na member, or parang paternity ba, na parang malakas ka doon. So pero, atin lang ako doon, nakaupo, nakatulog. Hindi ko nga alam kung natapos ko na yung lahat ng talk, pero wala talaga akong nakukuha. So nakatapos ako nun. Yung CFC pa nga yung nagpapakasal sa amin eh, kasi hindi kami kasal nun. Nakasal kami sa Huwes. So, paano nun, nung nagtrabaho na ako, doon na pumapasok yung ang tawag nun, mga kalaban na napasok ako sa masamang bisyo. At doon, kunti-kunti pa lang yun, tapos biglang lumala hanggat yung wife ko nalalaman niya, mas lalo pang lumala. For 11 years siyang nagdusa para sa akin. Alam niyo ba na lahat ng mga kapitbahay namin na nakakakilala sa amin, kasi yung wife ko nasa Seattle, sabi nila, kung ako lang ang wife niyan, siguro iiwanan ko na yung tao niya. Lahat kilala nila ako kung anong klaseng tao ako. Anong ginagawa ko, anong klaseng ama ako, anong klaseng asawa ko. Like, sabi ni Bro Jonathan Daan na isa ako sa prodigal son. Not just a prodigal son, a prodigal father, and a prodigal husband. Dahil sa bisyo na yun, sugal, kahit anong klaseng pampalakas dati, kasi may banda din ako dati, yung parang yung mga alog-alog, tapos sigaw-sigaw, parang ganun. Dahil sa bisyong yun, halos naubos na yung, kahit yung pinakamurang wall clock na yan, pwede ko ibinta yan. Oo, pwede ko ibinta na palagan para lang makaabot. Paghatid ko sa asawa ko, sa anak ko, sa trabaho niya, sa school, kahit anong maniho ng sasakyan ko papunta pa uwi, doon talaga, hihigupin talaga ako papunta doon. So, parang naano na ako ng kalaban ng ni Satanas noon na parang hihilain niya talaga ako. Parang
Ang nakita ng ibang mga tao doon, sabi, kahit sinong magsabi, wala ka ng pag-asa. Kung itong tao ito, wala na talaga pag-asa magbago. Kahit kinausap ako ni Monsignor, kahit kinausap ako ng ninong namin na Kernel, na yun din yung palaging nagtatanggol sa akin tungkol sa mga traffic, sa mga problema, kung magkakaroon ako ng problema, siya yung nagtatanggol. Kahit sinong nagsabi sa akin, matigas talaga yung ulo ko. Dahil akala ko malakas. So, nung nag-apply gumawa ng wife ko ng paraan kung paano talaga ako malayo sa lugar na yun. Kahit nilagay ako dun sa malayong lugar, kahit saan, gaano kalayo, may kontak pa rin eh. Meron din kasi dun pwedeng makunan eh. Kahit saan, kahit sang sulok siguro ilagay. So, yung wife ko parang hindi na nila kaya, parang pinasok na rin ako sa rehab. Paglabas ko, dahil mahal ang rehab, pinutol na naman. Paglabas ko, mas lalong lumala. Alam niyo mga kapatid, sinabi ko sa sarili ko, Lord, sinurinder ko na lahat. Hindi ko talaga to gusto, pero parang hindi na rin ako makalabas. Hindi ko na rin alam kung sino kalaban ko, gobyerno o sindikato. Kasi parang ang sindikato, parang isa na rin sa gobyerno. So, sinubukan ko yung sarili kong umiwas. Ang daming pagsubok nung nag-apply ako dito sa New Zealand. Kahit minsan hindi ako nangarap magpunta dito. Wala akong plano na magpunta dito sa New Zealand. Ang daming pagsubok sa health ko, sa lahat. Dahil nasa sa mga ginagawa ko na kahit anong klaseng gamot na ginagamit ko, nagka-problema ako. Yung brothers and sisters natin na sa FC, kahit nandidiri sila kahit nakita nilang ganyan ako, pinagpatuloy nila ako pinagpipray na si Brother Mike, sayang, ipag-pray natin. Kung ano man ang nasa puso niya, kung ano man ang pangarap niya sa buhay, let us continue to pray for him, for his future. So yung palagi ako nila pinipray over kung na sana magbago ang buhay ko, na sana ma-approve yung visa ko papunta rito. So nag-apply ako. Ang kasamaang palad, imbis na tumawag yung immigration sa akin, hindi ako mapunta. Dahil may bagong cellphone na nga ako, naisan niya ako na rin. Inaaway ako ng wife ko. So, naisip ko na parang wala na ako talaga. Parang wala na akong pag-asa. Isang gabi, nanalangin talaga ako na yung malinis talaga yung isip ko na wala akong kargada nun, parang wala akong dinadala nun. Nanalangin ako kay Lord, sinusurrender ko sa Kanya, Lord, pagod na rin ako sa buhay ko na ganito. Pabigat na rin ako sa wife ko. Kung hindi lang dahil sa asawa at anak ko, yung anak ko na maliit pa lang, hindi niya alam kung anong ginagawa ko. Dahil tinatabunan lahat ng mami niya, ang lahat ng ginagawa ko. Sinasabi ko, Mami, bakit si Daddy hindi pa umuwi? Ilang araw na, mag-1 week na, hindi pa umuwi. Sabi niya, hayaan na lang natin, ipag-pray na lang natin si Daddy na kung saan man siya. Yung anak ko, maliit pa lang, naturuan ng wife ko, araw-araw bago sila pumasok sa school, bago magpunta sa work ng wife ko, sinabi niya sa akin, narinig ko, dadaan muna sila sa church. Pag uwi nila, dadaan na rin sila sa church. Lagi nila akong pinagpipray. Sa tingin ko, siguro ang Panginoon sabi sa akin, hahayaan na lang niya ako. Kung hindi lang dahil sa asawa at anak ko, siguro wala ako sa harapan ninyo ngayon mga kapatid. Hindi siguro sabi ng Panginoon na
kahit hindi na lang ako importante, yung importante na lang yung asawa at anak ko, na palaging nagdadasal, na palaging nanghihingi ng tulong sa Panginoon dahil wala kaming ibang malapitan kahit sino. Yung Panginoon lang ang lagi nilang inaasahan. At ako sinusurinder ko na rin yung sarili ko sa Panginoon. Sinabi ko, Lord, give me another chance to change my life. So, yan nga, hindi nga ako natawagan ng immigration, inaaway ako niyan. Yun, nagdasal ako, halos alas 2 na ako nakatulog. But God is good. Kinabukasan, kinatok niya, kasi may hideout ako doon. Alam mo, may hideout ako maliit doon. Kinatok niya ako. Missing ka na dyan. Nag-message ako sa immigration. Approve na yung visa. Amen! Amen, di ba? So, yes Lord, kung ito man New Zealand, binigay mo sa akin, New Zealand is my new life. Amen. Pagdating ko dito, halos yung mga baka lang nakita ko, mga bundok-bundok, mga ganyan. Parang gusto ko na rin umuwi. Oo, talaga, parang gusto ko na umuwi. Sabi ko, di ko kaya. 1.5 yung baka namin. Halos hindi nga ako makahila ng hose kasi ang payat-payat ko. Mas payat ako ngayon, pero mas payat pa ako dati. Halos yung gambots nga, para pinagtawanan nga ako ng boss ko yung si Roddy Van Leeuwen. Alam niyo si Van Leeuwen, yung anak niyang malaki, malaking tao. Pinagtawanan nga, ano ba ito pinapadala dito na ang liliit, tapos ang papayat. Oh. Pero sabi ng wife ko, sige lang, magdasal lang tayo, punta kami dyan. Sige, dapat punta kayo dito. Pag hindi kayo pupunta dito, uuwi talaga ako din. Takot sila uuwi ako doon. Kasi, pag umuwi ako doon, baka matukhang pa ako. So, praise God, napakabait ng Panginoon, brothers and sisters. Kung ano man yung mga pangarap nyo, kung ano man yung trial sa buhay nyo, ano man yung naranasan nyo, na parang sabi nyo na parang wala ng pag-asa. Minsan pala, nakita natin, makita tayo dyan sa lansangan, lalo na sa Maynila, na sabi natin, parang tama yung wala ng pag-asa. Hindi pala natin mahusgahan na. Napatunayan ko yan sa sarili ko na kung hindi ako tinawag ng Panginoon, katulad nyo ngayon, kasi nung nag-attend ako ng selfie, tinawag ako ng Panginoon, di ba? Kayo din tinawag ng Panginoon, kaya makinig kayo para hindi kayo maligaw. So tinawag din kayo ng Panginoon. Kung hindi tayo tinawag ng Panginoon, siguro wala kayo dito, wala ako dito, wala tayong lahat dito. So we are here to serve the Lord and to praise His name and glorify His name. Patuloy lang tayong magdasal. Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante narinig ko sa wife at sa anak ko. Na yun ang ginagawa nila. Walang iba. Dasal lang. So, and for all of this, may God be praised. Amen. Salamat. So, that was a very inspiring story. And may I request si Snorri to stand and hindi ka na mag-share, mag-wave ka lang sa mga tao para this is the loving wife of Brother Mike. We honor you, sister, sa iyong napaka-humble na heart. So, yun yung kagandahan. So, hindi na, magabi na. Tok-tok ka na naman. So, I know most of us here are righteous people. But think about the other family that needs us along in our community. If you're a good person, you can be a guide to them. If you're a bad person, this group will guide you. But that's my challenge to you before I end this talk. To help Father renew the face of the earth, we have to undergo this kind of formation. So, conclusion. So, God's love is reflected in His creation. So, iba yung story. That's the thing na ma-remember ko sa palagi in my almost 10 years sa CFC is the story sa mga tao na touch natin habang ginagawa natin to. You'll never know. Diba? God's love is described in the parable of the father and his two sons. It's really great example na it doesn't matter kung who we are, just come back. But the fullest revelation of God's love is the sending of the Son
to suffer and die, that we may have life eternal. And we ought to know who is this Son really is. Next week, malalaman niyo yan. And salamat, brothers and sisters. And that's my challenge to all of us, na you have to open up your heart to serve and to renew yourself. Thanks, and may God be praised.